Hello, welcome back sa aking channel. Sa araw na to ay tatalakayin ko ang tungkol sa PIMDAS rule. Ano nga ba ito? Ito ay nagsisilbing guide natin sa pag-solve or pag-simplify ng mga expressions at equations. Anong ibig sabihin ng bawat titik nito? Ang P, ibig sabihin parenthesis. So, kung may mga operation sa loob ng parenthesis, dapat ito yung uunahin nating isolve. Ano naman yung M? Yung M ay multiplication. So, pag wala ng parenthesis at may nakita kang times or multiplication, yun na yung isosolve mo or uunahin mo. Kahit nasa bandang kanan pa ito. Ano naman yung letter D? Ang letter D naman ay division. So, kung may makikita kang division, pero walang mga operation sa loob ng parenthesis, at walang multiplication, then yun yung uunahin mong isolve. Yung titik A naman, ibig sabihin yan ay addition. So kung walang mga operation sa loob ng parenthesis, at walang division, walang multiplication, at may addition, doon ka na sa addition pag ito'y nasa left part ng expressions. Yung S naman ay para sa subtraction. Kung ito'y nasa left, at walang nasa parenthesis, walang multiplication, walang division, uunahin mo itong isolve. Reminder lang, yung multiplication at division, addition at subtraction, yung dalawang nasa red box na operation, have the same value. So kung anong nauna, from left to right direction, yun yung unahin mong isolve. Now let's have this example number 1. Observe. Ano-anong mga operations ba mayroon ang expression na to? I have here the steps para guided tayo. So, una, dapat i-check mo kung may mga operation sa loob ng parenthesis. Para yun yung unang isosolve natin. Ikalawa, tingnan mo kung may multiplication o division. Just follow left to right direction para maging tama yung sagot mo. Then, ang pangatlo, do the remaining operations like addition and subtraction still following left to right direction. Since may mga operations sa loob ng parenthesis, of course, uunahin natin itong isolve from left to right direction. So, 4 minus 2 is equals to 2. Then, just copy the remaining operations. Continue. 2 plus 3 is equals to 5. Then, still copy the remaining operations. Then, let's do multiplication. 2 times 3 is equals to 6. Then copy the remaining operations. Then solve from left to right. 6 minus 2 is equals to 4. Then plus 1 equals to 5. So the simplest form of this expression is 5. So sana may natutunan tayo. Yan na muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. More videos to come para sa mga bata ngayon na nag-aaral sa bahay lamang. Maraming salamat sa panonood. So homework natin ito. Try nyong isolve, i-simplify. And then we will check on my next video. Thank you very much for watching. God bless.